Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nagising si Vera na masakit ang ulo niya at buong katawan. Kinapa niya ang kanyang ulong kumikirot. Napangibit siya sa sakit. Nakabenda iyon. Huwag ka muna magkikilos, Vera. May sugat ka sa ulo, kaya huwag mo munang hawakan ang benda mo. Napadilat siya sa nagsalita. Isang lalaki iyon na parang pamilyar ang muka, ngunit hindi niya kilala. Gwapo ito. Sa palagay niya ay nasa mid-20s pa lang. Marami kang pasa at may mga sugat din ang hita at binti mo. Pero sabi naman ng doktor, wala ka namang malalang injury. Lumabas na x-ray results mo. Sino ka? Medyo malat ang boses na lumabas sa lalamunan niya. Nagulat ito. Hindi mo ako kilala? Parang hindi makapaniwala na tanong nito. Pumikit siya sandali. Sino nga ba ito? Bakit hindi niya maalala? Alam naman niya batay sa pamilyar na anyo nito, nakakilala niya ito. Kahit anong pilit ang gawin niya, ay wala siya makapangpangalan nito sa utak niya. Dumilat ulit siya. Sorry, pero hindi talaga kita maalala. Huminga ito. Magkahalong takot at lungkot ang bumakas sa mukha nito. Oh no, nagka-amnesia ka niya yata. Amnesia? Nabagok nga palang ulo niya. Ang huli niyang naaalala ay nabundol siya ng jeepney at pagkatapos ay tumama pang ulo niya sa kung saan. Tumingin ulit siya sa lalaki. Sino ka ba? Ano ba kita? Sumagap ulit ito ng hangin na para bang mahirap para dito magpakilala sa kanya. Ako si Orlan, ang asawa mo. Nanlaki ang mga mata niya. Asawa kita? Pero bakit hindi ko matandaan? Baka nga nagka-amnesia ka dahil sa pagkakabagok ng ulo mo. Ginagap nito ang isang kamay niya at marahang hinalikan ang kanyang mga daliri. Hayaan mo, sweetheart. Ipasusuri kita sa doktor. Orlan? Orlan ang pangalan ng kapitbahay noong nasa grade school pa lang ako. Ikaw ba yun? Oo, magkababata tayo. Natatandaan mo na ako? Sinikap niya mag-concentrate sa pag-aalala. Hindi pero medyo kahawig ka nga ng kapitbahay naming yun. Natatandaan mo ba kung sino mga magulang ko at ang mga magulang mo? Sinikap niya mag-concentrate sa pag-alala. Ang parents mo ba sina Tito Luis at Tita Dulce? Oo, sila nga. Telma, ang pangalan ng mommy ko. At ang daddy ko, nanlulumo na patingin siya rito. Orlan, hindi ko maalala ang pangalan ng daddy ko. It's okay, sweetheart. Huwag mo munang pilitin ang sarili mo makaalala. Ang importante, gumaling muna ang mga sugat mo para makalabas na tayo rito sa ospital. Nang suriin siya ng manggagamot, ay kinumpirma nito ang sinabi ni Orlan. May amnesia nga siya. Marami itong itinanong sa kanya. Ang ilan ay natatandaan niya. Ang ilan naman ay hindi na. Tulad na lang ng universidad na pinasukan niya. Ngunit ang pangalan ng preschool na pinasukan niya noon ay natatandaan pa niya. Ayon sa manggagamot, ay retrograde amnesia raw ang tawag sa pagkawala ng ilan niyang memorya. Malaki raw ang posibilidad na bumalik ulit ang alaala niya sa mga bagay na kanya nakalimutan. Ngunit posible rin daw na hindi na bumalik ang iba pa. Wala naman itong sinabing definidong araw kung kailan iyon babalik. Hindi niya napigilan ang sariling mapaluha sa mga inihayag ng manggagamot. Inalo naman kaagad siya ni Orlan. Huwag ka nang malungkot. Ang importante, buhay ka at hindi malala ang mga pinsala mo. Ano pa ba mga hindi ko maalala bukod sa'yo? May anak ba tayo? Napasigok siya sa puntong iyon. Paano kung may anak sila at ganitong kalagayan niya? Kawawa naman ang bata. Hush, sweetheart. Pinunasan nito ang panyo ang bakas ng mga luha niya sa pisngi. Wala pa tayong anak. Actually, kakakasal lang natin. Salamat naman pala. Baka hindi niya mapatawad ang sarili niya kapag nalaman niya may anak siya, ngunit hindi niya ito maalala. Bakit hindi pa dumadalaw sa akin sina mommy? Nasa Manila kasi sila. Tayo naman, nandito sa Batangas ngayon. Paano ba tayo napunta rito sa Batangas? Natatandaan kong nasa Maynila nga ako nakatira.
Napabuntong hininga ito. Nagtampo ka kasi sa akin, kaya nag-alsa balutan ka. Sinundan kita rito. Mabuti na lang pala ay sinundan kita. Pumikit ito ng mariin. Ilang sandali lang nanatili itong ganoon bago muling dumilat. Idinikit nito ang palad niya sa pisngi nito. Mabuti na lang, narito ako na maaksidente ka. Mabuti at nakaligtas ka. Kung hindi, baka hindi ko mapatawad ang sarili ko. Ano bang ipinagtampo ko sa'yo? Nagalit ka sa akin na magselos ako roon sa isang kapitbahay natin. Natatandaan mo na bang pangalan niya? Yung matangkad na lalaking pamangkin ni Mrs. Endaya, si Elias? Hindi niya matandaan ang binanggit nitong pangalan. Hindi si Mrs. Endaya, natatandaan ko. Kapitbahay namin siya. Natin, sweetheart, kapitbahay natin sina Mrs. Endaya dahil halos katapat lang na sa inyo ang bahay namin. Natatandaan ko na. Bago ako pumasok noon, sinisilip ko kung nakaalis ka na. Ayokong kasabay ka kasi lagi mo akong ginagawa ng kalokohan. Bumuntong hininga ito. How I wish na ang kalokohan ko na lang ang nakalimutan mo. Kung iniiwasan kita dati, paano tayo nagkagustuhan? Ngumiti na ito at masayong hinalikan siya sa noo. Siyempre, nag-iba na nito malalaki na tayo. Naging aware ka na sa kagwapuhan ko. Napatanga siya rito. Ako nanligaw sa'yo? Hindi naman. Ako pa rin naman ang nanligaw. Parang ang hindi ka pa makapaniwala noong una kong sabihin sa'yo, naliligawan kita. Akala mo, binibiro lang kita. Gaano katagal ka nanligaw bago kita sinagot? Sweetheart, mapapagod ka na ng sobra. Kailangan mo magpahinga. Huwag nating i-stress ang isip mo. May sugat ka pa sa ulo. Saka na lang natin i-test ang ibang naalala mo kapag nakarecover ka na. Sinunod na lamang niya ito dahil kumikirot na naman ang ulo niya. Napansin marahil nito ang pagngibit niya kaya tumawag ito ng nurse at itinanong kung maari siyang saksakin ng pain reliever. Bago siya tuluyang makatulog ay naramdaman niya ang banayad na paghaplos nito sa kanyang braso. Bakit kailangan pa nating umupa ng bahay dito sa Batangas? Bakit hindi na lang tayo bumalik sa Maynila? Tanong ni Vera kay Orlan. Nakalabas na siya sa ospital. Bahagya na lang ang bakas ng mga pasa niya. Ngunit may benda pa rin ang ulo niya at binti. 3 araw pagkatapos siyang lumabas ay babalik siyang muli para sa follow-up check-up ng doktor. Nang ilabas siya ni Orlan sa ospital ay sa isang bungalow siya dinala nito. Ayon dito ay nirentahan nito ang bahay. Doon daw siya magpapagaling bago sila umuwi ng Maynila. Fully furnished ang bahay kaya wala nang dapat bilhin pa. Pati beddings ay provided ng may-ari para sa kanila. Gusto mo ba na mabigla mga parents natin kapag nalaman nila na naaksidente ka at may amnesia pa? Pero baka lalo sila mag-alala kapag wala silang narinig na balita tungkol sa atin hanggang ngayon. Huwag kang mag-alala, tumawag na ako sa kanila. Sinabi ko nagbabakasyon pa tayo rito. Siguro nga, mas mabuting saka na lang natin ipaalam sa kanila kapag bumalik na ang lahat ng alaala ko. Napabuntong hininga siya. Ang hirap pala talaga nang walang maalala. Nilapitan siya nito at ikinulong sa isang maluwang na yakap. Sweetheart, nandito naman ako para ipaalala sa'yo ang mga hindi mo maalala. Pero kahit naman ipaalala mo pa, hindi ko pa rin matandaan. It's like hearing all about it for the first time. Ang gusto ko sana, kapag ikinuwento mo at ipinaalala sa akin, maaalala ko nga talaga. Naramdaman niya nangingilid na naman ang luha niya. Yumukod naman ito upang dampian na magagaang halik ang kanyang mga mata. Hindi ba pwede na kapag ikinuwento ko ang mga bagay na kailangan mong malaman, matuwa ka dahil nagkaroon ka ng pagkakataong malaman ulit ang mga iyon kahit hindi mo pa rin maalala? Anong ibig mong sabihin? Sweetheart, maswerte ka pa rin. Maaring marami kang nakalimutan, pero nagkaroon ka naman ng chance na malaman at maranasan ulit ang mga iyon. At kung babalik na ang kompletong memorya mo, then you're 3 times lucky. You forgot it before. You learned it from me. And when your memory comes back, you'll discover it again. Mabagal na inunawa niya mga sinabi nito. Para naguguluhan pa rin siya. Hindi niya iyon lubos na maunawaan. Ngunit gusto niyang marahan at malambing na pagpapaliwanag nito. Humahaplo sa dibdib niya ang gentleness nito kahit noong nasa ospital pa lamang siya. There's one thing I'd like to teach you. Ano yun? I'd like you to learn trust, sweetheart.
I'd like you to trust me. Hindi ako gagawa ng ikapapahamak mo. Ako munang masasaktan bago ko hayaan na mapahamak ka. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Tumango na lamang siya. Dumampi ang mga labi nito sa bibig niya. Sa ginawa nito, ay nag-asahan yatang lahat ng balahibo sa katawan niya. Nangatal ang mga labi niya at may masarap na pakiramdam na kumakalat mula sa dibdib niya patungo sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan. I love you, anas nito bago muling dumampi ang mga labi nito sa kanya. Pagkatapos ay tuloy na nitong inangkin ang bibig niya. She couldn't help but surrender to this exquisite feeling. Yumapos ang kanyang mga kamay sa leeg nito. Orlan, tawag ni Vera sa kanyang asawa. Nakaupo siya sa kitchen chair habang ito naman ay nagluluto para sa kanilang hapunan. Sagot nito habang panay ang halo sa kaharap ng kawali. Anong tawag ko sa'yo? Sumulyap ito sa gawin niya. Tawag? Oo, yung endearment. Anong endearment ko sa'yo? Sweetheart din ba? Hindi. Ano pala? Ilang saglit muna ang dumaan bago niya narinig ang sagot. Unggoy, napatuyo siya at nilapitan nito. Napapangiti siya. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Sa dinami-rami ba naman ang pwedeng endearment, bakit iyon pa? Really? Really? Nakasimangot na sagot nito. Bakit naman ganun ang tinawag ko sa'yo? Noon kasi mga bata pa tayo. Lagi kitang binubuska, pinapaiyak, ganun. Kaya para makaganti ka, unggoy ang naisip mong moniker ko. Napangiti siya lalo. Naalala ko yun. Alam mo ba, minsan, pag uwi natin galing school, maibinigay ka sa aking maliit na kahon. Sabi mo pa noon, peace offering mo. Pero nang buksan ko, palaka palang laman. Tinalunan pa ako, kaya sigaw ako ng sigaw. Galit na galit ako sa iyo noon. Pinatay na nito ang stove at isinalin ang laman ng kawali sa isang bandihado. Iyon ang unang beses sa tinawag mo akong unggoy. Kahit may ibang nakakarinig, ganoon ang tinatawag mo sa akin every time na magagalit ka. Bakit nga ba paborito mo kung inisin noong mga bata pa tayo? Nakakatuwaan ka kasi pikon ka. Ang cute-cute mo kasi kapag namumula ka sa galit. Pero grabe mga ginawa mo sa akin noon ha. Hindi ko nga alam kung paano kita nagustuhan ngayong malalaki na tayo. Ibinaba nitong hawak na kawali at bigla siyang hinapit sa kanyang baywang. Pilyong kislap ng mga mata nito. Naaaliw tuloy siyang titigan lalo ito. Dahil po nadiskubre mo na ang dahilan ng mga pagpapansin ko sa iyo noon ay LOVE. Paano mo ko niligawan? Naglihis ito ng tingin. Inaasar-asar pa kita pero wala na akong ginawang kalokohan sa iyo na magsilaki na tayo. Basta isang araw, tinawag na lang kitang sweetheart. Then I treated you like you were already mine. Yun, wala na makapormang manligaw sa'yo. Akala ng lahat talagang girlfriend na kita. Ikaw naman, sa inis mo yata sa akin, pumayag ka na lang para matapos na ang pamemesle ko sa'yo. Napangiwi siya. Ganun? Nilikutan siya nito ng ilong. Hindi romantic no? Mismo, iniyuko nito ang ulo hanggang sa halos magkadikit ng kanilang mga muka. Pagkatapos ay bumulong ito. Pero romantic akong tao. Hindi ko lang dati pinahahalata dahil ayaw ko makantsawan ng iba. Kaya ang ipinapakita ko lang kapag tayong dalawa lang at walang ibang tao nakakakita. At para bigyang diin ang sinabi nito, tinamnan nito ng halik ang kahabaan ng ilong niya. Pagkatapos ay dumausdos ang bibig nito sa balingus-ngusan niya tuloy sa kanyang bibig. Naging maalab ng halik nito. Kapwa sila humihingal na magawa nitong lubayan ang mga labi niya. Kung makahalika, parang akong gusto mo maging hapunan. Babulong din ang tudyo niya rito. Malakas ang naging halakhak nito bago siya pangkuin at maingat na iupo pabalik sa kitchen chair. Naghain na ito pagkatapos. Pinigilan niya ito na magsasandok na ng kanin. Maaga pa, medyo busog pa naman ako. Gutom ka na ba? Hindi pa. Gusto mo bang bumalik muna tayo sa kwarto? Mapanghibo ang tono nito nang sabihin iyon. Siya naman ang natawa. Nag-init ang mukha niya na maging pilyong hilat siya ng mukha nito. Pagkatapos ay walang paalam na bigla na lang siyang binuhat nito. Hey! Ibaba mo na ako. Kaya ko namang lumakad. Hindi mo ko kailangang kargahin pa. Huminto nga ito sa paglalakad, ngunit hindi para ibaba siya. Ibinuro nito ang ilong sa gilid ng mukha niya. Nakiliti siya sa ginawa nito. Nagpapasag siya. Huminto lang ito na makita na pangiwi siya.
Sorry, hindi pa nga pala gaano magaling ang sugat mo. Sorry, sweetheart. Okay lang ako. Nawala naman agad ang kirot. Itinuloy pa rin siya nito sa silid nila. Inihiga siya nito sa kama. Naupo ito sa gilid niyon pagkatapos. Masuyo siyang pinagmasdan nito habang marahan nitong hinahaplos ang ulo niya. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin kung tuluyan ka nang nawala, sweetheart. I was given a second chance. Hindi ko na yun sasayangin pa. I'm sorry sa lahat ng sama ng loob na naibigay ko sa iyo noon. Will you forgive me? Ngumiti siya rito. Honey, hindi bagay sa iyo magdrama. Natawa naman ito sa sinabi niya. Nangingislap sa katuwaan ng mga mata. Mas masarap palang pakinggan ng honey kaysa sa unggoy. Siya naman ang napahalakhak. Nasa po niya tuloy ang ulo niya nang biglang kumirot iyon. Easy, sweetheart. Enough of the talking. Bagnap ka para makapagpahinga ka ng mabuti. Babantayan kita. Ipinikit nga niya ang kanyang mga mata. Sweetheart, tawag nito habang panay ang haplo sa braso niya. Yeah, sagot niya, ngunit hindi siya dumilat. Kapag bumalik ng lahat ng memory mo, gusto kong maalala mo na ang lahat ng ginagawa ko sa'yo ay kaligayahan kong gawin. I'd like to take care of you because I want to. Dahil ganito ka ka-espesyal sa akin. Dahil ganito kita kamahal. Napangiti siya kahit nananatili nakapikit ang mga mata. Convince me more. Naramdaman niya ang mabining halik ni Orlan sa kanyang bibig. Now, I believe you. Nakatulog siyang baon ang marahang haplos nito. Nang magising siya, ay katabi na niya sa kama si Orlan. Nakaunan siya sa dibdib nito at nakayakap naman ang isang braso nito sa katawan niya. Ilang sandali nagtaka siya kung bakit ganoon ang kanilang posisyon. Parang hindi iyon dapat. Ano ba nangyayari sa kanya? Asawa niya to. Bakit magiging ganoon ang pakiramdam niya? Ipinikit ulit niya mga mata nang maramdaman ang kirot sa ulo niya. Sandali lang naman iyon at nawala rin agad. Kasabay ng pagpikit niya ay naalala niya ang isang eksena sa kanilang video library. Iyong noong muntik na siyang mahalikan ni Orlan. Kung ngayon ko gagawin sa'yo ang ginawa kong paghalik sa pisngi mo noong grade 1 pa lang tayo, how would you feel, Vera? Pabulong pa ang pagkakasabi ni Orlan sa kanya noon habang napakalapit na ng bibig nito sa gilid ng mukha niya. At naaalala niya rin na bago pa lumapat ang mga labi nito sa balat niya ay napatayo siya, galit na galit. Yan ang wag na wag mong gagawin, Orlan. Kung ayaw mong mula sa kanununuan mo hanggang sa magiging kaapu-apuhan mo ay isusumpa ko. Parang kailan lang nangyari iyon. Pero bakit ngayon ay asawa na niya ito? Sa kabilang banda, naaalala rin niya ang pakiramdam noon habang halos dumikit ng bibig nito sa pisngi niya. Pakiramdam na ngayon ay naging pamilyar na sa kanya tuwing magkakalapit sila ni Orlan. Tiningala niya ito. Himbing pa rin ito. Asawa nga niya ang lalaking ito. Dahil nararamdaman niya ang mahal niya ito. Ginising na niya ito upang makapaghapunan na sila. Naku mga kafelisidad, naaksidente si Vera. Ang masaklap, nagka-amnesia pa. Ang baliw namang si Orlan, nagpanggap na asawa. Paano kapag naalala lahat ni Vera? Anong mangyayari? Kaya naman, abangan.